Hello mga babe, may paparating na naman pala na bagyo, ang bagyong Uwan. Katatapos lang ng bagyong Lando, saka ng bagyong Tino. Hindi na talaga sila nagtino, nakakaloka. At ang nakakaloka pa rito mga babe, ang bagyong Uwan daw, ang pinakamalakas na bagyo ngayong taon, kaparehas daw ng Yolanda na nangyari before. Isa rin ako mga babe sa saksi kung gaano kalakas sumalakay ang bagyong Yolanda kasi college days ako yun at nasa eskwelahan ako ng mga oras na yon. At kababalita lang daw na baka maglandfall mamayang gabi o madaling araw ang bagyong Uwan. So ngayon pa lang mga babe ay inasikaso ko na at nilinis ko na yung rooftop namin pati yung mga anak ko. At tulad nga ng dati mga babe, sinicured ko lang yung mga halaman, pinagsisiksik ko sila, nagtatabi-tabi ko sila mga babe para hindi magtumbahan at malaglag sa kabilang bubong. Dahil nga yung nakaraang bagyo mga babe, kung napapansin nyo, gumawa din ako ng videos, nagtumbahan yung mga halaman ko kahit gaano kalaki at kabigat, natumba talaga ng bagyong Lando. Hindi nag-iisip. Kaya nakakalungkot mang sabihin na grabe talaga ang Pinas, daanan talaga tayo ng bagyo. Alam nyo bang hindi pa nakaka-recover yung mga tinaanan ng bagyong Lando at Tino? Ito na naman yung bagyong Uwan. So dapat guys, mag-ingat tayo. Hindi man natin maiwasan ng bagyo, lahat dapat mag-ingat pa din. Pamilya, lahat, mga documents, mga savings, lahat yan itabi nyo na. At hanggat maaari mag-evacuate na kayo, huwag nyo antayin na lumubog pa kayo sa baha bago kayo mag-evacuate. Maganda ng mauna kaysa maunahan ng bagyo. Huwag kasing matigas ang ulo mga Pilipino. Nakakaloka, isa rin sa dahilan kung bakit tayo tinatamaan ng mga baha. Hindi naman talaga natin maiiwasan yung mga ganyang disaster. Pero hanggat maaari, kaya nating maagapan at kaya nating maiwasan. Antigas lang talaga ng ulo nyo. Nanggigigil ako habang nag-voice over. Charot. Pero mga babe, yung nangyari sa Cebu, hindi na talaga natin maiiwasan yun. Kasi may creek palang gumuho. So biglaan ang pagtaas ng tubig doon. Segundo lang ang inabot, lumubog talaga sila doon. Sa oras na to mga babe, maganda pa yung panahon. Kung makikita nyo, hapon pa lang dyan, pero may araw pa. At ang ganda ng liwanag, saka ang ganda talaga ng ambience. Hindi natin masasabi kung talagang may bagyo yung tatama kung kailan. Pero nag-announce na mamayang gabi o madaling araw, i-update natin kung anong mangyayari sa susunod na mga kabanata ng buhay ng baklang ito. Sarap! Patapos na rin pala ako dito, na-secured ko na lahat mga halaman, pati yung mga dapat i-secured. Kayo, i-secured yun na rin yung dapat i-secured mga beb. So nagwalis-walis na rin ako dito para naman mabawas-bawasan yung alikabok at mga buhangin. Kasi yung mga buhangin naka-stack dito sa amin sa rooftop ay talagang sinira na ng mga pusa, nakaka-stress. Grabe talaga yung pagsubok na pinagdaanan natin ngayong 2025. Kaya wag tayong magbulag-bulagan sa nangyayari. Lalo na sa Pinas, ang gobyerno natin, sila mismo nagpapalubog sa atin mga beb. Wag nyo kalimutan ng issue about sa korupsyon. Lahat dapat sila makulong. Mga babe, ang dami nang namamatay. Ang dami nawawalan ng mga bahay, tirahan, trabaho, at mga kamag-anak. Mga babe, Diyos ko, wag tayo magbulag-bulagan. Gumising tayo ng maaga. Wag puro cellphone. Yun lang. Bye!